Dear Pinoy Storyline. Ako si Romel Javier, 34 na taong gulang, tubong San Jose, Nueva Ecija at isang dating construction worker. Ang kwento kong ito ay nangyari taong 2018, isang panahong akala ko'y nasa tamang direksyon na ako ng buhay, pero sa isang maling desisyon, biglang nag-iba ang lahat. Hindi ko inakala na ang sarili kong pinili ang magiging dahilan ng aking pagkawasak at pagsisisi. Pero sa huli, natutunan kong kahit pagaano kabigat ang pagkakamali, laging may daan para bumangon. Bata pa lang ako, pangarap ko na ang makapagpatayo ng sarili kong bahay para sa aking mga magulang. Lumaki ako sa hirap, kaya pagka-graduate ng high school, agad akong nagtrabaho sa construction sa Maynila. Mababa ang sahod, pero para sa isang probinsyanong katulad ko, sapat na iyon para makapagsimula. Ipinangako ko sa sarili ko, hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipapagawa ang bahay nila mama at papa. Sa Maynila ko unang nakilala si Lorena, isang magandang babaeng nakilala ko sa isang karinderya malapit sa aming pinagtatrabahuhan. Mabait siya, palangiti, at parang may interes din sa akin. Hindi nagtagal, naging kami. Sa simula, akala ko siya na. Pero unti-unti, napansin kong may mga bagay siyang hinihingi, bagong cellphone, mamahaling gamit. Sa pagmamahal, ibinigay ko ang lahat, kahit hindi ko naipon ang pera ko. Isang araw, inalok ako ng kasamahan kong si Boyet na subukan ang trabaho sa ibang bansa. Malaki raw ang sahod, pero may kailangang, lagay, na ₱80,000. Wala akong ganoong halaga, pero sa kagustuhang makaalis agad at makaipon, pinautang ko ang sarili ko, kahit mataas ang interes. Pinilit ko ring hindi sabihin kay mama. Akala ko'y tama ang desisyon kong to. Pero hindi ko alam, ito pala ang simula ng aking pagkawasak. Pagkabigay ng pera, biglang hindi na makontak si Boyet. Lumipas ang mga linggo, hanggang buwan, wala pa ring balita. Dito ko naramdaman ang bangungot. Ang ₱80,000, wala na. Ang pinangarap kong pag-abroad, isa palang scam. Nahihiya akong umuwi, kaya't nagpatuloy ako sa Maynila. Pero dala ng galit at sama ng loob, natuto akong uminom, magsugal, at makisama sa masasamang barkada. Sa isang iglap, nawala lahat ng ipon ko. Nawalan ako ng trabaho dahil sa bisyo. Naiwan pa si Lorena, pero hindi nagtagal, iniwan niya rin ako, dala ang ilan sa mga gamit ko at ang natitirang pera. Nalugmok ako, wala akong pambayad sa boarding house. Nagpalaboy-laboy ako sa kalye. Sa mga oras na yon, tinanong ko ang sarili ko, ito ba ang kapalit ng mga desisyon ko? Isang araw, may nag-abot sa akin ng sulat mula kay mama. Isinulat niya, "Anak, kahit anong mangyari, uuwi ka ha. Hindi kami galit, naghihintay kami sayo, mahal ka namin." Doon ako napaiyak, sa sobrang hiya at takot, halos hindi ko alam kung paano haharapin ang pamilya ko. Pero yun din ang nagsilbing liwanag sa dilim. Pag-uwi ko sa probinsya, niyakap ako ni mama at papa ng buong puso. Walang galit, walang panunumbat. Doon ko na-realize kung gaano kahalaga ang pamilya. Hindi nila ako tinulak palayo, sila pa ang tumanggap sa akin sa gitna ng aking pagkatalo. Muli akong naghanap ng trabaho. Sa pagkakataong ito, ginamit ko ang natutunan ko para maging mas matatag. Nagtrabaho ako bilang karpintero, at kalaunan ay naging foreman ng proyekto sa mismong bayan namin. Pagbangon, sa sipag, tiyaga, at panalangin, unti-unti akong nakaipon. Naipagpatayo ko rin ng maliit na tindahan si mama. Ngayon, may sarili na akong grupo ng manggagawa, at tinutulungan ko ang iba pang kabataang naligaw ng landas, tulad ko noon. Hindi madali ang pinagdaanan ko, pero natutunan kong ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap ng pagkakamali, at sa pagpapatawad sa sarili. Sa lahat ng nakarating hanggang dulo ng kwento ko, maraming salamat po. Hindi man ako perpektong tao. Pero nagsilbi nawa itong kwento ko bilang aral at inspirasyon. Salamat sa mga sumusuporta sa page na ito. Salamat sa mga nagbabahagi ng mga kwento ng katatagan at pagbabago. Sana'y magpatuloy tayong lahat sa pag-angat, kahit ilang beses tayong bumagsak, huwag lang tayong susuko. #kwentong-buhay, #pagbabago, #inspiration, #laban lang, #kwentong pagbangon.